Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dito muna tayo sa random predictions at sa bandang huli, yung collective reading. Ano to? Ruins, passion. Ano kaya itong passion na to? Work ba yan? O relationship? Anong tinutukoy? Cross. Diyos ko, parang ito rin lang. Anong tinutukoy dito? House. Edi relationship to. Ruins kasi parang nasira, ano. Ito relationship na to, more like family, pamilyado. Yung tatamaan ng reading na to, whether kayo mismo or kung sa tingin nyo, hindi para sa inyo yung reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, na yun nga, pamilyado or nagli-live-in. Kasi nasira dito Bakit? Di na sila masaya sa isa't isa. Challenging yung sitwasyon. Puno ng suffering. So, pag ganoon, prone sa disagreements, arguments, na yun nga, pwedeng mag-lead sa separation. Or baka naman cool off lang. Who knows? Pero, isa lang ang direction. Mukhang lalayo ang loob nila sa isa't isa. So, again, may tendency ng crisis. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, wala pang reconciliation. Maglagay tayo ng clue. Kung sino ang tatamaan ng reading na yon. Possible zodiac sign. Ng partner ng Pisces sa reading na to. Scorpio, Capricorn, kapwa Pisces, excuse me. Ito, success, beauty,
Hindi ko natingnan yung video kanina kung nakita ba yung mga cards kasi nasa ibang table ako ngayon. So, mataas yung table. Hindi ko makita yung cellphone ko from time to time. Kasi, hirap ng pwesto ko ngayon. Pero mas malawag ngayon. Compared sa dati, yun nga nang mataas yung table. Teka. Nagpala to. So, sa case na to, lalaki, may man O, success, good luck, joy, prosperity. Beauty. Bakit may beauty? Depende. Kung sasali siya ng pageant, beauty pageant, o Mr. Universe, meron ba nun? O Mr. Pogi, or ewan ko kung anong competition regarding attractiveness ng katawan or tsura. Baka manalo siya. Ngayon, kung di man para sa inyo, di baka para sa kakilala yung lalaki nga na sasali ng competition. May beauty kasi. O baka contest gay. Beauty pageant sa gay. Or LGBTQ na lang in general. Or beauty. Di magandang ang araw. Mga araw niya sa period na to. Kasi success more like mananalo siya sa something na pinaglalaban niya or ginagawa niya. Let's say, mag-pay off ang hard work niya, mapopromote, or kakaroon siya ng new work kung yun ang gusto. So, yung beauty natin, kung di yan literally regarding attractiveness, di araw yan. Magandang araw, mga araw, o buong period na to. Para sa kanya kasi suswertein siya, magiging masaya siya, bless siya sa period na to, o magkakapera siguro. So again, lalaki yung tinutukoy dito, or masculine energy. Pero usually kasi pag Lenormand kasi ito naman oracle. Ito ang tarot natin mga ganyan. Pag ito nga, regardless kung anong cards, pero pag Lenormand, again, regardless kung anong cards, maliban, yun pala dapat ang term, maliban sa tarot or playing cards, pag nakita ko ng lalaki talaga. Hindi ko ginagawang dual gender. Let's say, babaeng masculine energy. Doon lang siya applicable sa tarot, sa playing cards. Pero the rest ng cards na ginagamit ko, tulad niyan, Lenormand, literal na taong lalaki yan. Yun lang yung tatamaan ng reading na to. Specific ba? Specific yung gender. Hindi siya nakakalito. Ilang minuto na to? 9 minutes. Ito last spread na ba to? Bago tayo dumaretso sa collective reading. Tingnan natin kung ganahan ako. Nagdagan pa natin, pero mag-proceed na tayo dito. Cancer, Pisces tayo. Chance, Cancer.
So, pwedeng person nyo mismo to, kakilala, na Cancer. Teka. Ano kaya yung chance? So, magde-dare. May someone na magde-dare mag-confess ng feelings or mag-apologize. Yun yung chance dito. Ito naman yung power, yung lakas ng loob. Mag-confess nga ng feelings or mag-apologize sa forgiveness dito. Ngayon, yung other person na tinutukoy ko dito ay Cancer. So, Pisces, siyempre bida natin, Pisces. At yung other person na involved sa reading na to ay Cancer. Whether family member to, kadugo, ka-workmate, friend, or ka-relasyon. Basta Cancer. Cancer yung other person na yun nga, pwedeng mag-confess ng feelings or mag-apologize. Siya yun. Cancer. So, again, whether nangyayari na tong away or mangyayari pa lang. Pero again, Cancer. May clue tayo, Cancer. So, yun yung chance. Chance na mag-confess or mag-apologize. Ngayon, dito na tayo sa collective reading. Pwedeng nangyayari na to or mangyayari pa lang. Or kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, magbibigay naman ako ng mga clue para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Pero the rest pala ng reading natin, hindi ko nalagyan ng other person. So bagay, yung may other person lang naman dito, yung unang spread, diba? Yung may relationship. The rest naman ay specific na tao, single person. I mean, hindi relationship yung reading. So, tama lang pala. Ayun, dito na tayo sa collective. Meron dito. Teka, hindi ako nagbabasa ng baliktad. O, baliktad na yata ito. Nagbabasa lang ako ng baliktad pag may kodigo, pero the rest, hindi. Kasi nalilito ako lalo. Hindi ako komportable. So, kanya-kanyang style yan. Anyways, may togetherness tayo dito. Wala namang 24 sa tarot, di ba? Self-made clue. Ay, self-made card ng creator tong togetherness natin. Sama na rin natin para may iba lang. Togetherness, ito 2 of Wands. Usually 3 card lang, kaya lang kasi may special card tayo, kaya naging 4. Anong meron dito? Ay, naglalagay pala ako ng Lenormand. Minsan kasi, paiba-iba ako ng style. Dati, ganyan lang. Ngayon, may dagdag ng Lenormand. Depende ba? Depende sa mood ko.
So, meron tayong togetherness nga, no? Two of Wands, Ten of Cups, ito, Eight of Pentacles, the Fox, the Lady, the Bird, the Sheep. So, at this time, babae naman yung lumabas. Kanina, lalaki, di ba? Nakita tayong, Lenormand, lalaki kanina. Ngayon, babae naman. So, yung bida natin ay babae. Whether kayo mismo to, or person nyo, or kakilala. Depende. Depende sa sitwasyon nyo. Ngayon, anong topic natin? Relationship ba to? Career, friendship, kamag-anak, family, kapitbahay, more like career. Teka, pwede rin palang sibling to, no? Pero more like career nga to. Career. At ang field ng work niya ay napalayo siya sa hometown niya. Dahil sa work. Malayo yung workplace sa house niya. O, ayan. Or napalayo nga siya. Literal. Sa hometown niya. Depende. Case-to-case basis. Ngayon, yung field ng work niya ay nasa communication. So, yun yung identifier natin para makilala nyo kung kayo ba itong nasa reading person nyo or kakilala. Anong meron? Well, may pinaplano siya dito. Pero, iniisip ko kanina, ano yung plano niya? Plano niya bang mag-resign? Again, may togetherness dun, tas may Ten of Cups. Diba? So, paano nangyari? Mag-resign. Ano kaya yung plano na yun? Baka ang plano niya dito ay maghanap ng bahay na malapit sa workplace niya. Depende, case to case basis eh. Ngayon, kung hindi ganon, yung scenario, may something na ipiprepare niya yung sarili niya eh. Baka mapasabak siya sa work. Like team building. Kundi yan regarding team building. Regarding sa business trip. Para pang kailangan niya mag-prepare. Hindi naman resignation to eh. Kundi i-prepare ang sarili, let's say, may iba yung job description niya or mapopromote. So, parang may adjustment na maaaring mangyari. Kailangan niya mag-prepare. Or again, business trip nga, nakaschedule sa period na to.
or seminar na attendan. Mukhang masaya naman siya sa Ten of Cups. So, ibig sabihin, mag-enjoy naman siya sa period na to. Or parang may wish come true. Maaaring mangyari. Na hindi lang siya yung magbe-benefit yung sa saya niya, kundi maraming tao, like family niya. Lalo na nga kung may kinalaman sa promotion. Togetherness. Or baka ano to, request na mag-work from home, or kundi man request, at let's say yun talaga gusto mangyari ng iba sa inyo, yung ma-remote, yung tawag dito, work na nasa bahay ka lang. So parang gano'n na nga, work from home. Hindi ini-request, pero dahil let's say sa nangyayaring problema sa gasolina, 'di ba, sa crisis ngayon, kumbaga ni-request ng company na mag-work from home na lang, which is yun talaga gusto ng iba sa inyo, na parang nag-benefit kayo sa ganong sitwasyon. So, case-to-case basis. Ang dating dito, ngayon, anong follow-up natin dito? Follow-up na tanong. So, after ng ganong senaryo, tingnan natin ano pang mangyayari. So, future outcome ng ganong senaryo. So, meron tayong Page of Swords. Ito, Nine of Wands, the Fool. So, for some reason, magiging restless yung utak dito, or magiging curious for some reason. Siguro regarding exploration to. Trying something new. Or take risk. Kaya may ano tayo eh. Ten of Wands, na pwedeng may kinalaman sa dedication or commitment sa ginagawa. Pwede rin namang courage. Maganda kung dagdagan ko to. Ano bang tinutukoy dito? Kasi wala tayong ano eh, isang direksyon. So, pag ano, malabo, no? Kaya magdadagdag tayo.
Ito. Stork. Stork to ito mountain. The ring. May the ring kasi tayo eh. Contracting kasi yan eh. So, iniisip ko na maaaring mangyari sa future. Kasi may ano tayo, progress dito, transition. May ano kasi, mountain eh. Na parang may hindrance or problem na maaaring ma-encounter. So, yun na nga siguro. Kaya, naging curious for some reason ng iba sa inyo. Na restless ang mind kasi makaka-encounter ng problema. So, in the near future, may challenge na maaaring ma-encounter ang iba sa inyo na pwedeng mag-lead para mag-explore ng new options sa work. Or baka may makaaway. So again, ang dating sa akin sa near future, may tendency na may mag-arise na problem. Or baka nga nangyayari na to na may problem. Eh, nagpatong-patong na siya, parang gabundok. So ngayon, dahil nagkapatong-patong na nga, hindi na maayos. Kaya magkukwit. Di pa naman literally sinabing magkukwit. Kasi wala pa namang card na indicator dito na gusto niya nang mag-resign. Pero for some reason, yun nga, involving problem na maaaring ma-encounter o na-encounter na nagpatong-patong na yung problema. Kaya yun, parang all of a sudden ay mag-explore ng options yung Pisces regarding career. Hindi naman necessarily mag-resign agad. Kumbaga, dahil nga dun sa may encounter o na-encounter ng problema. Kaya nag-lead sa Pisces para mag-explore ng iba pang work. Kakaroon ng courage mag-explore ng ibang work. So, pag sinabi mong ganoon, di all of a sudden, bigla na lang naghanap sa internet ng better salary, better company. Ayun, yun lang. Pero hindi naman necessarily mag-resign na kaya nag-explore. Kumbaga, nainis lang siya siguro. Kaya, dahil sa emotion, napa-explore ng other options sa career. So, again, maraming pwedeng case dito sa mountain eh. Makaka-encounter siya ng hardship. Yung Pisces. Ewan ko kung anong klaseng hardship to. Or baka may makaaway nga. Or let's say nahirapan in a way na lagi nagta-travel. Kasi case to case basis eh.
So again, regardless kung anumang problem yung ma-encounter dito, isa ng direksyon. Yun na yung magto-try, maghanap ng better option. Pero hindi naman necessarily resignation nga. Kumbaga, nadala lang siguro ng emotion. Kaya napatingin ng ibang career. Ayun lang. Yun ang naisip ko dito. Kasi may mountain tayo. Pwede rin kasi itong emotional distance. So pag sinabi mong emotional distance, merong tendency na may ma-encounter ang iba sa inyo na hindi nila makakasundo. Or hindi sila nagpapansinan. Ito pala, challenge. Alagay naman pala dito, obstacle, limitation, delays, problem. Yung meaning nito, mountain. So, ayun. Kung di man literally nag-away, baka may tendency ng no communication. Hindi sila nagpansinan for some reason. Siya at ka-workmate or boss siguro. Or baka nawala ng teamwork for some reason. Cooperation kasi tayo. Dito. Naalala ko yung teamwork sa Three of Pentacles. So, dito naman tayo sa advice us ganitong sitwasyon. So, kukuha lang ako dito ng 3 cards. Kunin nyo lang yung advice or prediction na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Sabi dito, growth always means leaving something behind. Ito. Make your decision and take action with confidence. At ang uli, speak your mind to solve your problems. So, yun yung 3 advice cards or prediction sa period na to. Dito naman tayo sa pinakahuling deck ko. Ganon din yung dialogue. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Pero sa case na to, more like tungkol sa love. Kasi tayo may love oracle. Nakalimutan ko na anong pangalan nito. Anong pangalan ng deck. Anyways, sabi dito, benefit. Teka, dito hindi ata basado. I-zoom natin to. Na sobrang sa zoom. Ayan. Benefit of the doubt. Give your relationship a chance.
Dito. Freedom, healthy space and room to breathe. At ang uli, sasabi, real feelings. You share true you share true romantic feelings worth exploring. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.